Sabi nila, ang pag-ibig ay parang pagtalon sa isang malalim na bangin. Kailangan mong pumikit at magtiwala. Nasasaluhin ka ng taong mahal mo. Pero paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo, ang mismong taong nangakong sasaluhin ka, ay siya palang tutulak sa iyo pababa? Hindi ko alam. Nasa likod ng makapal na hamog dito sa Tanay, Rizal, nakatago ang katapusan ng aking kwento. O marahil, ang simula ng aking impyerno. Humigpit ang hawak ko sa armrest ng aking wheelchair habang hinihinto ni Rico ang sasakyan. Nasa dulo kami ng isang bangin, malayo sa highway, malayo sa ingay ng syudad, at malayo sa sino mang makakarinig kung sakaling sumigaw ako. Nandito na tayo, mahal, malambing na sabi ni Rico. Pinatay niya ang makina. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng hangin na humahampas sa mga puno ng pine tree at ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Siguro dahil sa sobrang katahimikan. Lumabas si Rico ng kotse at umikot para pagbuksan ako. Ang gwapo niya pa rin. Kahit pagkatapos ng 5 taon ng pagsasama, kahit noong naaksidente ako at nawalan ng kakayahang lumakad, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Siya ang legs ko. Siya ang mundo ko. Binuhat niya ako nang maingat papunta sa wheelchair ko na inilatag niya malapit sa gilid ng bangin. Ang ganda ng view, di ba? Bulong niya habang inaayos ang kumot sa binti ko. Tumango ako at ngumiti. Hinawakan ko ang tiyan ko. 5 buwan. 5 buwan na ang anghel namin sa loob. Ito ang babago sa lahat. Magiging buo na kaming pamilya. Oo, Rico. Napakaganda. Sagot ko. Salamat, dahil dinala mo kami rito ni baby. Tumayo siya sa likuran ko. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa hawakan ng wheelchair. Ang init ng palad niya ay karaniwang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero ngayon, bakit parang ang bigat? Biglang bumukas ang trunk ng sasakyan namin. Napapitlag ako. Akala ko kaming dalawa lang. Mula sa likod ng sasakyan, may lumabas na isang pamilyar na figura. Isang babaeng naka-jacket at leggings. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ivy? Nanlaki ang mga mata ko. Si Ivy, ang private nurse ko. Ang babaeng nag-aasikaso sa akin araw-araw, nagpapaligo, at nagpapainom ng gamot. Bakit siya nandito? Bakit siya nakatago sa likod ng sasakyan? Hindi siya sumagot. Sa halip naglakad siya palapit kay Rico. At sa harap ng mga mata ko, sa harap ng asawa niya, hinalikan niya si Rico sa labi. Hindi lang basta halik. Halik ng pag-aari. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Rico? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ko. Gusto kong umatras. Pero paano? Nakakadena ako sa upuang ito. Humiwalay si Rico kay Ivy at tumingin sa akin. Wala na ang lambing sa mga mata niya. Wala na ang asawang mapagmahal. Ang nakikita ko na lang ay isang estranghero na may malamig at blangkong tingin. Sorry, Elena, sabi ni Rico. Pero wala ni katiting na awa sa boses niya. Masyado ka na kasing magastos at masyado nang matagal ang paghihirap namin ni Ivy. Ma'am Elena, ngumisi si Ivy habang humahawak sa braso ni Rico. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ng mabuti ang insurance money mo. Sayang naman kung mauubos lang sa pagpapagamot sa'yo at sa halimaw na nasa tiyan mo. Halimaw? Napahawak ako sa tiyan ko. Protektado ang anak ko. Ang luha ko ay nagsimulang pumatak, mainit at masakit sa pisngi. Rico, anak mo to? Paano mo nagagawa to? Hindi ko kailangan ng anak na lumpo ang nanay. Madiing sagot ni Rico. Lumapit silang dalawa sa akin. Si Ivy sa kanan, si Rico sa likod. Rico, parang awa mo na. Sigaw ko. Nagmamakaawa hindi para sa sarili ko kundi para sa bata. Kahit iwan mo na ako, kahit sa inyo na ang lahat, hayaan mo lang kaming mabuhay. It's too late for that, honey. Bulong ni Rico sa tenga ko. Ang hininga niya ay parang yelo. Goodbye, Elena.
Naramdaman ko ang pagtulak. Malakas, mabilis, walang pag-aalinlangan. Ang mga gulong ng wheelchair ay dumula sa mabatong lupa. Wala akong magawa. Wala akong makapitan. Huwag! Ang huling nakita ko ay ang mukha nilang dalawa, magkahawak kamay, nakatingin sa akin habang unti-unti silang lumiliit. At pagkatapos, puro hangin na lang. Bumulusok ako pababa sa kadiliman ng bangin. Ang hamog ay parang lumalamon sa akin. Ang sigaw ko ay pumunit sa katahimikan ng bundok. Isang sigaw ng takot, ng sakit, at ng isang pusong nawasak bago pa man tumama ang katawan sa lupa. Pero bago ako lamunin ng dilim, narinig ko ang sarili kong boses na sumisigaw ng isang pangalan. Hindi ang pangalan ng Diyos, kundi ang pangalan ng demonyong pumatay sa akin. Rico! Hinubad ko ang aking leather gloves at ipinatong ito sa ibabaw ng mainit na tangke ng aking motor. Ang usok ng sigarilyo ko ay sumasabay sa makapal na hamog na bumabalot sa paligid namin dito sa Marilake Highway. Tahimik. Masyadong tahimik. Boss Franco, mukhang uulan pa ata, sabi ni Bogart, ang pinakabata sa aming grupo, habang sumisilip sa madilim na langit. Baka mahirapan tayong bumaba mamaya. Hindi ako sumagot. Humitit lang ako ng yosi at tumingin sa kawalan. Ito ang gusto ko sa lugar na to. Malayo sa gulo ng Maynila. Dito, ang tanging iniisip ko lang ay ang kalsada at ang tunog ng makina. Walang drama, walang multo ng nakaraan. Pero basag ang katahimikan ng isang tunog na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Isang sigaw. Mahaba, matinis, puno ng takot. Napatigil sa pagtawa ang mga kasama ko. Lahat kami napatingin sa direksyon ng bangin sa kabilang kalsada. Narinig niyo yon? Tanong ni Jericho, ang aming road captain. Baka ibon lang o unggoy, boss, sagot ng isa. Pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Umiling ako. Alam ko ang tunog ng hayop at alam ko ang tunog ng taong humaharap sa kamatayan. Narinig ko na yan noon. Sa trabaho ko dati, bago ako naging ganito. Tinapon ko ang sigarilyo ko at mabilis na naglakad papunta sa gilid ng kalsada. Sumilip ako sa bangin, pero wala akong makita. Puti lahat. Ang hamog ay parang pader na nagtatago ng kung anong lagim sa ilalim. Pre, ilabas niyo ang drone, yung may thermal. Utos ko nang madiin. Hindi na nagtanong si Bogart. Mabilis niyang kinuha ang equipment sa saddlebag ng motor niya. Ilang sandali lang, umugong na ang drone at lumipad pababa sa bangin, nilalamon ng ulap. Nakasilip kaming lahat sa maliit na screen ng remote control. Puro kulay abo lang noong una. Wala naman ata, boss. Teka, putol ko. Ayun, i-zoom mo. May maliit na pulang tuldok sa gitna ng screen. Heat signature, may buhay sa ilalim. At nasa alanganing pwesto ito. Nakadikit sa puno, sabi ni Jericho. Pero teka, parang may bakal? Wheelchair, bulong ko. Kusang kumuyom ang mga kamao ko. May nahulog na naka-wheelchair. Agad akong tumakbo pabalik sa motor ko at kinuha ang climbing gear na lagi kong dala. Ito ang ritual namin. Ride hard, pero laging handa. Hindi ko akalain na magagamit ko to ngayon. Boss, delikado. Madulas ang bato. Paalala ni Jericho habang tinatali ko ang lubid sa guardrail ng kalsada. At saka, baka patay na yan. Ang taas ng bagsak. Tumingin ako sa kanya ng seryoso. Baka buhay pa. At kung buhay pa siya, bawat segundo, binibilang. Hindi na sila umangal. Alam nila na kapag nagdesisyon ako, tapos na ang usapan. Isinuot ko ang harness at dahan-dahang bumaba. Nilamon ako ng hamog. Ang lamig ay tumatagos sa leather jacket ko. Ang bawat tapak ko sa bato ay maingat. Isang maling galaw, kasunod ko na siyang mahuhulog. Habang bumababa ako, unti-unting lumilinaw ang imahe. Isang malaking puno ng balete ang tumubo pahalang mula sa gilid ng bangin. At doon,
Nakasabit ang isang wheelchair na nayupi na ang mga gulong. Pero hindi yun ang nagpabigat sa dibdib ko. Sa isang sanga na medyo manipis, may nakakapit na babae. Ang damit niya ay punit-punit at may mantsa ng dugo. Nakapikit siya, pero nakikita ko ang bahagyang paggalaw ng balikat niya. Humihinga pa siya. "Miss!" Sigaw ko, pero hindi masyadong malakas para hindi siya magulat at bumitaw. "Andito ako. Huwag kang bibitaw." Dumilat siya ng bahagya. Ang mga mata niya, punong-puno ng takot at pagkalito. Parang hindi siya makapaniwala na may tao. Gumapang ako, palapit sa kanya. Narinig ko ang paglagutok ng sanga. Hindi na nito kakayanin ang bigat niya ng matagal. Malapit na ako. "Abutin mo ang kamay ko." Inilahad ko ang kamay ko. Nanginginig ang kamay niya na puno ng galos habang pilit niyang inaabot ako. Ang distansya namin ay ilang pulgada na lang, pero parang ang layo-layo. Krrrk! Bumigay ang sanga. Ah! Gotcha! Mabilis pa sa kidlat, nahablot ko ang pulso niya bago pa siya tuluyang mahulog sa kawalan. Pumagsak ang bigat niya sa braso ko at naramdaman ko ang paghihigpit ng lubid sa bewang ko. Umugoy kami sa ere, nakabitin sa gilid ng bangin habang nasa ilalim namin ang daan-daang talampakan ng kamatayan. Mahigpit ko siyang niyakap gamit ang isa kong braso habang ang isa ay nakakapit sa lubid. Ang lamig ng katawan niya. Nanginginig siya ng sobra. Inangat niya ang mukha niya at tumingin sa akin. May dugo sa noo niya. Ang mga luha niya ay humahalo sa dumi sa mukha niya. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Akala ko magpapasalamat siya o hihingi ng tulong para sa mga sugat niya. Pero iba ang sinabi niya. Ang boses niya ay parang hangin na lang. Pero ang bigat ng mga salita ay dumurog sa puso ko. Ang asawa ko. Bulong niya. Garalgal at mahina. Pinatay niya ako. Pinatay niya kami ng anak ko. Pagkatapos nun, bumagsak ang ulo niya sa dibdib ko. Nawalan na siya ng malay. Napatingin ako sa taas, sa hamog, kung saan nanggaling ang demonyong gumawa nito sa kanya. Humigpit ang hawak ko sa kanya. "Hindi ka mamamatay ngayon," bulong ko sa hangin. Hindi sa teritoryo ko. Sumenyas ako sa taas gamit ang PC. "Hilahin niyo na kami." Ngayon din, nakahawak ako sa magkabilang gilid ng aking ulo. Hinihilot ang sentido habang nakayuko sa metal na mesa ng istasyon ng pulisya. Kailangan kong umiyak. Kailangan kong magmukhang wasak. Pinilit kong isipin ang pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa buhay ko. Hindi ang pagkawala ng asawa ko, kundi ang posibilidad na hindi ko makuha ang pera. Ang isiping iyon ay sapat na para magtubig ang aking mga mata. "Sir Rico?" Inangat ko ang aking mukha. Sigurado akong namumula na ang mga mata ko. Perpekto. "Officer." Garalgal ang boses ko. Sadyang pinanginig ko ang aking mga labi. "Officer, may balita na ba? Nahanap niyo na ba si Elena? Ang mag-ina ko." Umupo sa tapat ko si Chief Inspector Robles. Matandang pulis na ito, makapal ang bigote at matalas ang tingin. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya lang ako ng ilang segundo. Parang binabasa ang bawat galaw ng mukha ko. Kinabahan ako ng bahagya, pero agad kong pinawi iyon. Wala silang pruweba. Walang CCTV sa bundok. Walang saksi. "Kasalukuyan pa pong nagsasagawa ng retrieval operation ang team namin, sir," sagot ng pulis. Masyadong makapal ang hamog at matarik ang bangin. Delikado para sa mga tauhan ko. Delikado? Napahampas ako sa mesa. Tumayo ako, akmang susugurin siya. Asawa ko ang nandoon, Inspector. Ang asawa ko at ang hindi pa naisisilang na anak namin. Huwag niyong sabihin sa akin na delikado dahil wala akong pakialam. Gusto ko silang makita. Naramdaman ko ang malambot na kamay na humawak sa braso ko. Si Ivy. "Sir Rico, huminahon po kayo," bulong ni Ivy.
Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Isang napakahusay na performance. Ginagawa nila ang lahat. Tiningnan ko si Ivy. Sa likod ng kanyang maamong muka, nakikita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Muntik na akong mapangiti, pero pinigilan ko. Hindi ngayon. Nasa entablado pa kami. Bumagsak ako pabalik sa upuan at tinakpan ang mukha ko ng panyoo. Kasalanan ko to. Humagulgol ako. Dapat hindi ko siya iniwan. Dapat hindi ako tumalikod para kumuha ng tubig sa sasakyan. Isang saglit lang. Isang saglit lang na wala na siya. Tahimik lang si Inspector Robles. Naririnig ko ang pagtipa niya sa kanyang ballpen. Ayon sa statement niyo, sir, simula ng inspector, iniwan niyo siya saglit para kumuha ng tubig sa trunk. Nakalak ba ang wheelchair? Natigilan ako. Trick question ba ito? Oo. Sagot ko agad. Lagi kong sinisiguradong nakalak yun. Kaya hindi ko maintindihan. Baka nadulas siya? O may hayop? Hindi ko alam. Mas lalo kong nilakasan ang iyak ko para hindi na siya makapagtanong pa. Gusto ko nang matapos to. Gusto ko nang umuwi, magbukas ng champagne, at simulan ang pag-aasikaso ng claim sa insurance bukas na bukas din. Ilang oras pa ang lumipas. Parang usad pagong ang oras. Ang kape sa harap ko ay lumamig na. Pinacheck ko ang cellphone ko ng pasimple sa ilalim ng mesa. Walang signal ang smartwatch ni Elena. Ibig sabihin, sira na yon. Patay na siya. Sigurado ako. Walang mabubuhay sa taas ng bagsak na yon. Lalo na ang isang lumpo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang pulis na putik-putik ang uniforme. Hingal na hingal siya at may dalang radyo. Napatingin sa kanya si Inspector Robles. Report, Sergeant. Tumayo ako agad. Ito na. Ito na ang kumpirmasyon. Inspector, huminga lang sarhento. Sabay tingin sa akin na parang naaawa. Nakababa na po ang team sa crash site. At? Tanong ni Robles. Lumapit ako, hawak-hawak ang kamay ni Ivy para kunwari ay kailangan ko ng suporta. Nasaan ang asawa ko? Sabihin niyo. Umiling ang sarhento. Sir Rico? Nahanap po namin ang wheelchair. Wasak na wasak. Sumabit po sa mga bato sa ilalim. Diyos ko. Napahawak ako sa bibig ko. Ang asawa ko? Pero sir, dagdag ng pulis, at dito bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaba. Ano? Singal ni Robles. Diretsuhin mo. Wala po kaming nakitang katawan. Sagot ng sarhento. Sinuyod na namin ang area sa paligid ng pinagbagsakan ng wheelchair. May mga bakas ng dugo sa isang sanga ng puno sa itaas. Pero sa ilalim, wala po ang biktima. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelong tubig. Imposible. Hindi makakalakad si Elena. Paanong mawawala ang katawan niya? Baka tinangay ng agos ng ilog sa baba? Pilit kong tanong. Nanginginig na ang boses ko, hindi dahil sa acting, kundi sa totoong takot. Tuyot ang ilog, sir. Mabilis na sagot ng sarhento. At kung may hayop man na kumuha, dapat may naiwan na damit o parte ng katawan. Pero malinis. Parang naglaho siya na parang bula. Tumingin sa akin si Inspector Robles. Ang mga mata niya ay naningkit. Ang awa sa mukha niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Hinala. Naglaho? Ulit ng inspector habang nakatitig sa akin. Isang babaeng hindi makalakad. Naglaho? Napalunok ako. Tumingin ako kay Ivy. Nakita ko ang pamumutla ng mukha niya. May mali. May malaking mali. Saan ka nagpunta, Elena? Ang unang naramdaman ko ay ang amoy. Hindi ito amoy ng ospital. Walang amoy ng alcohol o gamot. Sa halip, ang hangin ay amoy langis ng makina, lumang bakal, at matapang na kape. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Malabo pa ang paningin ko, pero alam kong hindi ito ang kwarto ko. Ang kisame ay gawa sa yero na walang pintura. Ang mga dingding ay puno ng mga poster ng bungo,
na may pakpak, mga kadena, at iba't ibang piyesa ng motorsiklo na nakasabit na parang mga tropeo. Nasaan ako? Impyerno na ba ito? Sinubukan kong bumangon pero agad akong napasigaw sa sakit. Parang binugbog ang buong katawan ko. Bawat kalamnan, bawat buto, humihiyaw. Ang baby, bigla kong naalala. Ang bangin, ang pagtulak, mabilis kong kinapa ang tiyan ko. Nandoon pa ang umbok. Naramdaman ko ang mahinang pagsipa. Napapikit ako at huminga ng malalim. Buhay siya. Buhay pa kami. Salamat sa Diyos. Pero nasaan ako? Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng kwarto. Pumasok ang liwanag mula sa labas at kasabay nito ang isang anino ng napakalaking tao. Nanlaki ang mga mata ko. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, at ang mga braso ay tila kasing laki ng hita ko. Puno siya ng tattoo mula leeg hanggang braso. Nakaitim siyang sando at maong na punit-punit. Ang mukha niya ay may pilat sa kilay at balbas sarado. Mukha siyang kriminal. Nagpanik ako. Sinubukan kong umurong sa kama. Kahit sobrang sakit. Huwag! Huwag niyo akong sasaktan. Sigaw ko. Kahit paos na paos ang boses ko. Wala akong pera. Kinuha na ng asawa ko ang lahat. Huminto ang lalaki. Itinaas niya ang dalawa niyang kamay na parang sumusuko. Sa isang kamay, may hawak siyang tray na may mangkok. Chill lang, miss, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at paos, parang ugong ng motor, pero malumanay. Wala akong gagawing masama sa'yo. Nasa safe house ka ng Iron Spirits. Iron Spirits? Ulit ko. Mas lalo akong kinabahan. Gang ba to? Nakaligtas nga ako sa asawa ko, pero napunta naman ako sa pugad ng mga mamamatay tao. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang tray sa mesa sa tabi ng kama. Amoy lugaw. Kumalam ang sikmura ko. Ako si Franco. Pakilala niya. Hinila niya ang isang bakal na upuan at umupo sa tapat ko. Kami ang nakarinig sa sigaw mo. Kami ang kumuha sa'yo sa bangin. Napatitig ako sa kanya. Siya, ang taong ito na mukhang kayang bumali ng leeg gamit ang isang kamay. Siya ang nagligtas sa akin. Bakit? Nanginginig pa rin ako. Bakit hindi niyo ako dinala sa ospital? O sa pulis? Sumeryoso ang mukha ni Franco. Sumandal siya at humalukip-kip. Dahil narinig ko ang binulong mo bago ka nawalan ng malay. Sagot niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Sabi mo, pinatay ka ng asawa mo. Natigilan ako. Bumalik ang alaala ng mukha ni Rico habang tinutulak ako. Ang ngisi ni Ivy. Kung dinala kita sa ospital o sa pulis agad, patuloy ni Franco, malalaman ng asawa mo na buhay ka. At kung talagang gusto kanyang patayin, tatapusin niya ang trabaho habang nakahiga ka sa ospital na walang kalaban-laban. Tama siya. May pera si Rico. May koneksyon siya. Kung nalaman niyang buhay ako, hindi siya titigil. So, anong gagawin ko dito? Tanong ko. Tumulo ang luha ko. Lumpo ako. Buntis ako. Wala akong matatakbuhan. Hindi sumagot si Franco. Sa halip, tumayo siya at binuksan ang maliit na TV sa sulok ng kwarto. Panoorin mo to, sabi niya. Bumungad sa screen ang mukha ni Rico. Nasa press conference siya. Nakaitim na polo, mugto ang mga mata, at may panyo sa kamay. Ang daming mic sa harap niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko, sabi ni Rico sa TV, humihikbi. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Elena, kung naririnig mo ako, umuwi ka na. Miss na kita. Nakita ko si Ivy sa likod niya. Nakayuko at kunwaring pinupunasan ng luha. Pero alam kong nagpipigil lang siya ng ngiti. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko. Ang sakit ng katawan ko ay napalitan ng ibang uri ng init. Galit. Puot. Ang galing niyang umarte. Ang galing nilang lokohin ang buong mundo. Sa mata ng tao, isa siyang ulirang asawa
na nawalan ng kabiyak. Pero sa totoo, isa siyang demonyo. Tingnan mo sila, sabi ni Franco sa tabi ko. Ang linis tingnan, di ba? Pero naamoy ko ang baho nila hanggang dito. Tumingin ako kay Franco. Ang lalaking ito na puno ng tattoo, na kinatakutan ko kanina, siya pa ang may malasakit kaysa sa asawa kong mukhang anghel. Pinanood ko ulit si Rico sa TV. Ang bawat patak ng pekeng luha niya ay parang gasolina na binubuhos sa apoy ng galit ko. Akala niya tapos na. Akala niya nanalo na siya. Pinilit kong umupo ng tuwid kahit kumikirot ang likod ko. Pinunasan ko ang luha sa pisngi ko gamit ang likod ng palad ko. Wala nang silbi ang pag-iyak. Hindi ako ililigtas ng luha. Tumingin ako kay Franco. Wala na ang takot sa mga mata ko. Franco, tawag ko sa kanya. Ano yun, ma'am? Hinawakan ko ang tiyan ko. Para sa anak ko. Para sa amin. Patayin mo na ang TV. Utos ko. Ang boses ko ay matigas at buo. Ayoko nang magtago. Tulungan mo ako. Gusto kong maningil. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang baso ng wine. Nasa sala ako ng malaking bahay ni Elena. Hindi. Bahay namin na ni Rico ngayon. Pero bakit ganito? Bakit imbis na tagumpay ang nararamdaman ko, parang may malamig na hangin na umiikot sa batok ko? 3 araw na. 3 araw na simula noong aksidente. At hanggang ngayon, wala pa ring bangkay. Wisit! Napatalon ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ang pagkabasag ng isang bagay sa kusina. Mabilis akong tumakbo papunta doon. Nakita ko si Rico. Nakatukod ang 2 kamay sa marble counter habang sa sahig ay nagkalat ang bubog ng basag na baso. Ang mukha niya ay pula sa galit. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumalabas. Rico, hon, anong nangyari? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko kahit ang totoo, natatatakot ako sa kanya. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya, parang ibang tao. Parang hindi ito ang lalaking nangako sa akin ng langit at mga bituin. Tinawagan ako ng insurance company. Singal niya. Nag-iimbestiga na sila. Nagdududa sila kung bakit walang police report ng retrieval ng katawan. Kapag hindi nahanap si Elena, Ivy, kapag idineklara lang siyang missing person, abutin ng 7 taon bago ko makuha ang pera. 7 taon? Nanlaki ang mata ko. Pero marami naman tayong nakuha sa bank accounts niya, di ba? Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Masyadong mahigpit. Napangiwi ako sa sakit. Barya lang yun kumpara sa life insurance, Ivy. Barya lang yun! Sigaw niya sa mukha ko. Amoy alak ang hininga niya. Kailangan ko ang bangkay niya. Saan ba nagsusuot ang lumpong yun? Binitawan niya ako ng padabog at naglakad palabas ng kusina. Aalis ako. Kakausapin ko ulit si Inspector Robles. Baka may tinatago ang mga pulis sa akin. Nang marinig ko ang paghagurot ng sasakyan niya paalis, napaupo ako sa sahig. Hinawakan ko ang braso kong namumula. Dati, kapag nagagalit siya, niyayakap niya ako. Ngayon, parang ako na ang sisisihin niya sa lahat. Tumayo ako at naglakad papunta sa home office ni Rico. Kailangan kong uminom ng gamot pampakalma. Masyado akong stressed. Pagpasok ko sa opisina, nakita kong nakabukas ng bahagya ang drawer ng mesa niya. Alam kong ayaw niyang pinakikialaman ng gamit niya. Pero wala naman siya. At kailangan kong malaman kung gaano kalala ang sitwasyon namin sa pera. Binuksan ko ang drawer. Puro legal documents. Titulo ng lupa, car registration, at mga unpaid bills ng kumpanya niya na nalulugi na, kaya pala desperado siya sa pera ni Elena. May isang brown envelope sa ilalim, bago pa ito. Malinis. Kinuha ko ito at binuksan. Sun Life Insurance Policy. Napangiti ako. Ito siguro ang kay Elena. Siguro tinitingnan niya kanina kaya nakalabas. Binasa ko ang pangalan sa papel.
Policyholder, Ivy C. Santos. Natigilan ako? Pangalan ko? Bakit may insurance policy ako? Hindi naman ako kumuha nito. Binasa ko ang PETSA. Effective date? 2 weeks ago. Mas lalo akong kinabahan. 2 linggo bago ang plano namin kay Elena. Ibinaba ko ang tingin ko sa beneficiary. Beneficiary, Rico M. Alcantara. Fiancé. Coverage, accidental death. And dismemberment. Nabitiwan ko ang papel. Parang may bumara sa lalamunan ko. Kumuha siya ng insurance para sa buhay ko. Na aksidente ang cause of death. At siya ang makakakuha ng lahat. Biglang bumalik sa isip ko ang eksena sa bangin. Ang lamig ng tingin niya habang tinutulak si Elena. Ang kawalan niya ng awa. Kung nagawa niya yon sa asawa niya ng 5 taon. Anong pipigil sa kanya na gawin yun sa akin kapag nakuha na niya ang pera ni Elena? Ako, ang kaisa-isang saksi sa krimen niya. Ako ang loose end. Gagamitin lang pala ako. Bulong ko sa sarili ko. Nagsimulang tumulo ang luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi sa takot. Isa akong biktima na naghihintay na lang ng oras. Bzz, bzz. Umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Napahawak ako sa dibdib ko. Sino naman di ka to? Gabi na. Kinuha ko ang phone. Unknown number. Binuksan ko ang message. 3 linya lang. Pero sapat na para manlamig ang buong pagkatao ko. Alam ko ang ginawa nyo. Nakita ko kung paano mo hinalikan ang demonyo habang pinapatay nyo ang asawa niya. At ang huling linya, ikaw na ang susunod, Ivy. Hihintayin kita sa impyerno. Nabagsak ko ang cellphone. Alam nila. May nakakita. At kung sino man to, alam niyang papatayin din ako ni Rico. Mabigat ang hangin sa loob ng maliit na computer room sa likod ng aming clubhouse. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pagtipa ni Dex sa keyboard at ang mahinang ugong ng electric fan sa sulok. Nakatayo ako sa likod ni Dex, nakahalukip-kip, habang si Elena ay nasa tabi ko. Nakaupo siya sa isang lumang office chair na nilagyan namin ng gulong para magsilbing wheelchair niya pansamantala. Namumutla siya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na magkakaugnay sa kanyang kandungan. Nanginginig. Kaya mo ba yan, Dex? Tanong ko. Medyo nainip na ako. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng laban. Sanay ako sa suntukan, sa karera, sa pisikalan. Pero ang laban na to, nasa hangin, nasa data. Sandali lang, Boss Franco. Sagot ni Dex nang hindi lumilingon. Ang salamin niya ay nagre-reflect ng liwanag mula sa monitor. Basag yung screen ng smartwatch pero nag-sync naman to sa cloud account niya bago tuluyang nalobat. Kailangan ko lang i-bypass ang security question kasi, nakalimutan ni Ma'am Elena ang password niya sa sobrang trauma. Tumingin ako kay Elena. Nakayuko lang siya. Okay lang yan, Elena. Bulong ko. Hinawakan ko ng marahan ang balikat niya. Nandito lang kami. Tumango siya, pero hindi nagsalita. Alam kong binabalikan niya sa isip niya ang bangungot na, yun. Gotcha! Sigaw ni Dex. Napatingin kaming lahat sa screen. May bumukas na dashboard. Pumasok na tayo sa health data. Paliwanag ni Dex habang tinuturo ang graph na kulay pula. Tingnan niyo to. Ito ang heart rate ni Ma'am Elena nung araw ng insidente. Lumapit ako para tingnan ng maigi. Ang linya ng graph ay normal sa umaga. Pero pagdating ng 3:00 ng hapon, biglang tumaas. Sabi ni Dex, mula 80 beats per minute, pumalo ng 150. Tapos 180, sobrang taas. Senyales ng extreme panic or distress. 3:00, bulong ni Elena. Ang boses niya ay basag. Yun yung oras na tinulak nila ako. Pero hindi lang yan ang nakuha ko. Dagdag ni Dex. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Boss, may feature ang smartwatch na to. Kapag na-detect niya ang hard fall o matinding impact, automatic siyang nagpapadala ng SOS at nagre-record ng audio sa paligid ng ilang minuto. Natigilan ako.
Audio? Tumingin ako kay Elena. Nanlaki ang mga mata niya. Gusto niyo bang pakinggan? Tanong ni Dex, alanganin. Huminga ako ng malalim. Alam kong masakit to para kay Elena. Para itong pagbubukas ng sariwang sugat. Elena? Tanong ko. Ikaw ang magde-decide. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Puno ng luha ang mga mata niya. Pero may apoy na nagliliyab sa gitna nito. Ang apoy ng isang inang lumalaban. I-play mo! Matigas niyang utos. Gusto kong marinig ang boses ng demonyo. Pinindot ni Dex ang play. Sa una, puro ingay lang ng hangin. Whoosh! Whoosh! Ang tunog ng bundok. Tapos, narinig namin ang boses ni Elena. Rico, parang awa mo na. Kahit iwan mo na ako, hayaan mo lang kaming mabuhay. Napapikit si Elena at napahawak sa tiyan niya. Kinuyom ko ang kamao ko. Ang sakit pakinggan ng pagmamakaawa niya. Tapos, sumagot ang lalaki. Ang boses ay malinaw, malamig, at walang kahit anong emosyon. It's too late for that, honey. Goodbye, Elena. Kasunod nun ay ang tunog ng gulong na kumakaskas sa lupa, ang sigaw ni Elena, at ang malakas na buog ng pagbagsak. Katahimikan sa kwarto. Walang gumagalaw, pero hindi pa tapos ang recording. Habang nakasabit si Elena sa puno, habang nasa itaas pa si Rico, nahagip pa ng mikropono ang huling sinabi ng lalaki bago sila umalis. Tara na, Ivy. Siguradong patay na yan. Sayang, hindi ko man lang nakitang sumabog ang ulo niya. At ang tawa ng babae, hayaan mo na hon. Ang importante, atin na ang pera. Pinindot ni Dex ang stop. Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Humagulgol siya pero walang lumalabas na boses. Ang sakit ay masyadong malalim para sa salita. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinayaan ko siyang umiyak sa dibdib ko. Ramdam ko ang galit niya, ang sakit niya, at ramdam ko rin ang sarili kong dugo na kumukulo. Tumingin ako sa screen kung saan nakahinto ang audio file. Napangisi ako. Isang nangisi na walang halong saya, kundi purong panganib. Sabi nila, walang perfect crime. Bulong ko habang hinihimas ang likod ni Elena. Akala ni Rico, tinapon niya ang basura. Hindi niya alam. Tinapon niya ang ebidensya na papatay sa kanya. Tumingin ako kay Dex. I-save mo yan sa 5 hard drive. I-upload mo sa cloud ko. I-send mo sa lahat ng boys. Bumitaw ako kay Elena at tinitigan siya sa mata. Pinunasan ko ang luha niya gamit ang hinlalaki ko. Tapos na ang pag-iyak, Elena. Sabi ko nang madiin. Hawak na natin ang leeg niya. Oras na para higpitan ng sakal. Inayos ko ang itim na kurbata sa harap ng salamin. Perpekto. Ang refleksyon na nakatingin sa akin ay hindi mukhang mamatay tao. Mukha itong isang biyudong nagdadalamhati. Isang lalaking nawalan ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Ang itim na suit ay bumabagay sa akin. Nakadagdag ito ng bigat at dignidad sa aking tindig. Huminga ako ng malalim at naglagay ng kaunting tubig sa ilalim ng aking mga mata. Showtime, Rico? Bulong ko sa sarili ko. Lumabas ako ng sakristiya at pumasok sa loob ng malaking simbahan. Agad akong sinalubong ng amoy ng mga bulaklak, daan-daang puting liryo na ipinag-utos kong ilagay sa paligid ng altar. Para sa iba, amoy ito ng kalungkutan. Pero para sa akin, amoy ito ng pera. Amoy ito ng kalayaan. Puno ang simbahan. Nandoon ang mga kamag-anak ni Elena na panay ang iyak. Nandoon ang mga empleyado ng kumpanya namin. At higit sa lahat, nandoon ang media. Ang mga kamera ay nakatutok na sa akin. Ang mga flash ay sunod-sunod na kumikislap. Nakita ko si Inspector Robles sa huling hilera. Nakahalukip-kip at nakatingin sa akin ng masama. Nginitian ko siya ng matipid. Isang ngiting malungkot pero matatag. Wala kang magagawa, Inspector. Wala kang katawan.
Wala kang ebidensya. Ngayong araw na ito, kukunin ko ang simpatya ng publiko. Bukas, pipirmahan na ng judge ang presumptive death certificate. Naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa braso ko. Rico, si Ivy. Nakaitim na bestida, nakatakip ng belo ang muka. Nanginginig siya. Ayusin mo ang mukha mo, Ivy. Bulong ko sa kanya habang naglalakad kami papunta sa unahan. Hindi ako tumitingin sa kanya. Nakatingin ako sa altar kung saan nakalagay ang malaking litrato ni Elena. Huwag kang magpahalata. Rico, natatakot ako. Sagot niya ng pabulong. Ang boses niya ay parang mapipigtal. Paano kung malaman nila? Huminto ako saglit at hinarap siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Kunwari ay inaalo ko siya. Pero ang totoo ay pinipiga ko ang mga daliri niya para tumahimik siya. Walang makakaalam kung hindi ka tatanga-tanga. Madiin kong sabi habang nakangiti sa mga kamera. Isipin mo na lang ang share mo. Isipin mo ang buhay natin sa Europe pagkatapos nito. Napalunok si Ivy at tumango. Pero nakikita ko pa rin ang takot sa mga mata niya. Mahina talaga ang loob ng babaeng to. Kapag nakuha ko na ang pera, kailangan ko na ring ligpitin ang gulo na dala niya. Umakyat ako sa pulpito. Tumahimik ang buong simbahan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghikbi ng nanay ni Elena. Huminga ako sa mikropono. Tumingin ako sa paligid, isa-isang tinitingnan ang mga mata ng mga tao. Ang galing ko talaga. Hawak ko sila sa palad ko. Mga kaibigan, simula ko, garalgal ang boses. Nandito tayo ngayon hindi para magpaalam, kundi para alalahanin ang isang anghel na panandali ang ipinahiram sa atin. Isang patak ng luha ang pumatak sa pisngi ko. Timing na timing. Si Elena, siya ang ilaw ng buhay ko. Patuloy ko. Nung nawalan siya ng kakayahang maglakad, ipinangako ko na ako ang magiging paa niya. Ako ang magbubuhat sa kanya. Pero, yumuko ako at tinakpan ang mukha ko. Narinig ko ang pagsinghap ng mga tao. Ramdam ko ang awa nila. Pero nabigo ako. Hagulgol ko. Isang saglit na kapabayaan. At nawala ang lahat. Ang asawa ko. Ang anak namin. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako kung hindi kita nailigtas. Ang galing. Palakpakan ang mga demonyo sa impyerno sa performance ko. Tumingala ako ulit. Punas luha. Kaya ngayon, kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating palayain si Elena. Paalam, mahal ko. Hinding-hindi kita makakalimutan. Handa na akong bumaba. Handa na akong tanggapin ang yakap ng mga tao. Handa na akong maging biktima. Pero biglang may narinig akong tunog. Sa una, mahina lang. Parang dagundong sa malayo. Vroom, vroom, vroom. Lumakas ito. Nang lumakas, hindi ito kulog. Tunog ito ng makina. Maraming makina. Nagbulungan ang mga tao. Lumingon sila sa malaking pinto ng simbahan. Anong nangyayari? Tanong ng isang matanda sa unahan. Ang daggundong ay naging ugong na yumanig sa sahig ng simbahan. Ang mga salamin sa bintana ay nag-vibrate. Parang may isang batalyon ng tangke na paparating. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ito kasama sa script. Tumingin ako kay Inspector Robles. Nakatayo na rin siya. Nakahawak sa baril sa kanyang bewang. Nakatingin sa pinto. Biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto ng simbahan. Blag. Pumasok ang nakakasilaw na liwanag mula sa labas. At sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang hilera ng malalaking lalaki. Naka-leather jacket, naka-shades. Ang mga tattoo ay nagkalat sa kanilang mga braso. Mga biker at sa gitna nila, may tinutulak silang isang bagay. Nanlaki ang mga mata ko. Huminto ang pagtibok ng puso ko. Hindi. Imposible. Ang usok mula sa tambutso ng mga motor sa labas ay pumasok sa simbahan at nang mahawi ito, nakita ko siya.
nakasakay sa wheelchair. Puno ng galos ang mukha. Pero ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa akin. Buhay siya. Parang nahati ang dagat. Kusang tumabi ang mga tao sa gitna ng simbahan habang itinutulak ako ni Franco papunta sa altar. Ang tunog ng mabibigat na bota ng mga bikers sa marmol na sahig ay parang kulog na sumasabay sa kabog ng dibdib ko. Hindi ako makahinga sa sobrang kaba, pero mas nangingibabaw ang galit. Nakita ko si Rico sa pulpito. Ang mukha niya ay parang nakakita ng multo, namumutla, nakanganga. Ang luha sa mga mata niya ay natuyo bigla, napalitan ng takot na hindi niya maitago. At si Ivy, nakatayo sa gilid, nakatakip ang kamay sa bibig, nanginginig ang buong katawan. Elena? Ang boses ni Rico ay bumasag sa katahimikan. Bumaba siya ng altar, muntik pang madapa sa hagdan. Tumakbo siya palapit sa akin na parang isang nasasabik na asawa. Mahal ko, Diyos ko, buhay ka. Sigaw niya, akmang yayakapin ako. Saan ka galing? Sinong kumuha sa'yo? Ang galing. Hanggang sa huli, naglalaro pa rin siya. Gusto niya akong palabasin na biktima ng kidnapping para malinis ang pangalan niya. Bago pa siya makalapit, humarang si Franco. Isang malapad na pader ng kalamnan at tattoo ang pumigil kay Rico. Huwag mong didikit ang marumi mong kamay sa kanya, madiing sabi ni Franco. Ang boses niya ay mababa, pero dumadagundong sa buong simbahan. Napatigil si Rico, tumingin siya sa paligid. Ang mga kamera ng media ay kumikislap ng walang tigil. Alam niyang kailangan niyang panindigan ang role niya. Sino kayo? Sigaw ni Rico, humarap sa mga tao. Nilayo niyo ang asawa ko sa akin. Mga kidnapper kayo. Inspector Robles, hulihin niyo sila. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang lumapit ang mga pulis. Tama na, Rico. Sigaw ko. Sa tulong ng mikroponong inabot sa akin ni Dex, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng simbahan. Nanahimik ulit ang lahat. Tumingin ako sa mga mata ng asawa ko. Wala na ang pagmamahal. Ang nakikita ko na lang ay isang estranghero. Walang kumidnap sa akin, sabi ko ng malinaw. Bagaman tumutulo ang luha ko. Nandoon ako sa bangin, Rico, sa parehong bangin kung saan mo ako tinulak. Nasinghap ang buong simbahan. Anong pinagsasabi mo? Namutla si Rico. Elena, na-trauma ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal kita. Mahal? Tumawa ako ng mapait. Itinaas ko ang suot kong smartwatch. Basag ang screen, pero gumagana pa. Kung mahal mo ako, bakit mo ako gustong patayin para sa pera? Sinungaling! Sigaw ni Rico. Baliw ka na! Dex, i-play mo, utos ko. Mabilis na ikinonekta ni Dex ang audio ng relo sa sound system ng simbahan. Ilang sandali ng static. At pagkatapos, narinig ng lahat ang katotohanan. It's too late for that, honey. Goodbye, Elena. Boses ni Rico, malinaw. Walang halong pagdududa. Kasunod nito ang tunog ng pagtulak at ang sigaw ko. At pagkatapos, ang pinakamasakit na parte. Tara na, Ivy. Siguradong patay na yan. Sayang, hindi ko man lang nakitang sumabog ang ulo niya. At ang tawa ni Ivy. Hayaan mo na, hon. Ang importante, atin na ang pera. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa simbahan. Lahat ng mata ay lumipat kay Rico at Ivy. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng horror at pandidiri. Ang nanay ko ay nahimatay sa upuan. Hindi. Bulong ni Rico. Paatras ng paatras. Fake yan. Edited yan. Gawa-gawa lang nila yan. Pero wala nang naniniwala. Ang ebidensya ay nasa hangin. Biglang nagbago ang mukha ni Rico. Mula sa pagiging maamong tupa, lumabas ang tunay na lobo. Ang mga mata niya ay nanlisik. Ikaw na babae ka, sigaw niya. Bumunot siya ng baril mula sa bewang ng isang pulis na malapit sa kanya. Nagtilian ang mga tao, nagtakbuhan sila palabas.
Tinutok niya ang baril sa akin. Kung hindi ka namatay sa bangin, dito kita tatapusin. Paputok na siya. Napapikit ako at niyakap ang tiyan ko. Blag! Pero walang tumamang bala sa akin. Dumiretso si Franco sa harap ko. Hinarang niya ang sarili niyang katawan. Pero hindi siya tinamaan. Bago pa nakalabit ni Rico ang gatilyo, isang matulis na bagay ang tumama sa ulo niya. Isang takong ng sapatos. Hayop ka! Si Ivy. Sumugod si Ivy na ngayon ay wala nang sapin sa paa at kinalmot ang mukha ni Rico. Sinabunutan niya ito habang sumisigaw. Papatayin mo rin ako. Narinig ko lahat. Demonyo ka. Dahil sa gulo, nabitawan ni Rico ang baril. Agad siyang dinamba ni na Jericho at ng ibang biker. Pinadapa siya sa sahig. Ang mukha niya ay idinikdik sa malamig na marmol. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Rico habang pinuposas siya ni Inspector Robles. Mayaman ako. Hindi niyo ako pwedeng kulong. Humingal si Ivy. Nakaupo sa sahig, gulo-gulo ang buhok at punit ang damit. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagsisisi. O baka takot lang na makulong. Elena, tinakot niya lang ako. Iyak ni Ivy. Gumagapang palapit sa akin. Wala akong kasalanan. Napilitan lang ako. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang halik niya kay Rico bago ako itulak. Sabihin mo yan sa husgado, Ivy? Malamig kong sagot. Ibinalik ko ang tingin ko kay Rico na hinihila na ng mga pulis palabas. Nagtama ang paningin namin sa huling pagkakataon. Wala nang natira sa kanya. Wala na ang yabang. Wala na ang maskara. Isa na lang siyang talunang kriminal. Naramdaman ko ang kamay ni Franco sa balikat ko. Tapos na, Elena. Bulong niya. Napahahawak ako sa kamay niya at humagulgol. Sa wakas. Tapos na. Ang sikip, ang init, at ang baho. Ito ang unang pumasok sa isip ko habang nakaupo ako sa metal na silya sa loob ng interrogation room. Dati, ang amoy na nalalanghap ko ay mamahaling cologne at aircon ng opisina ko. Ngayon, amoy kalawang, lumang kape, at pawis ng kung sino-sinong kriminal na naupo rito bago ako. Tatanggalin niyo ba ang posas na to o idedemanda ko kayo ng human rights violation? Sigaw ko sa salamin. Alam kong one-way mirror yon. Alam kong nanonood sila. Bumukas ang pinto. Pumasok si Inspector Robles. May dala siyang makapal na folder at isang baso ng tubig. Inilapag niya ito sa mesa ng padabog. Human rights? Ngisi ni Robles. Umupo siya sa tapat ko. Ang lakas ng loob mong pag-usapan ng karapatan, Rico. Matapos mong ihulog ang asawa mong buntis sa bangin? Wala kayong ebidensya. Matigas kong sagot. Ang recording na yon, edited yun. AI generated. Hindi tatayo yan sa korte. Tumawa ng mahina ang inspector. Binuksan niya ang folder. Alam mo, Rico, bilib din ako sa'yo. Matalino ka sana. Kaso, masyado kang swapang. May inilabas siyang litrato. Litrato ng isang insurance policy. Nanlaki ang mata ko. Ito yung policy na kinuha ko para kay Ivy. Paano nila nakuha to? Nasa safe ko to sa bahay. Nag-execute ng search warrant ang mga tauhan ko sa bahay mo kanina. Paliwanag ni Robles. Parang nababasa ang isip ko. At alam mo ba kung sino ang nagturo kung saan nakatago ang mga dokumento? Hindi ako nakasagot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si Ivy, sagot niya. Napakuyom ako ng kamao. Ang babaeng yun. Nag-play a bargain si Miss Santos, patuloy ni Robles. Isinuko niya lahat, ang mga text messages niyo, ang plano niyo, at higit sa lahat, ang motibo mo para patayin din siya pagkatapos mong makuha ang pera ni Elena. Sinungaling siya, sigaw ko. Tumayo ako, pero hinila ako ng posas pabalik sa upuan. Ginawa ko yun para sa aming dalawa. Talaga? Tinaasan ako ng kilay ng inspektor. Kaya pala kumuha ka ng accidental death insurance sa pangalan niya?
Rico, aminin mo na. Wala ka ng kawala. Napasandal ako sa upuan. Pakiramdam ko ay gumuho ang langit sa akin. Wala na. Tapos na. Lumipas ang mga buwan na parang isang masamang panaginip. Ang dating Rico Alcantara na tinitingala ng lipunan, ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na t-shirt. Ang mga kaibigan ko sa business world, wala na. Ni isa. Walang dumalaw. Ang pangalan ko ay naging katumbas ng basura sa mga dyaryo at telebisyon. Araw ng hatol. Puno ang korte. Nandun ang media. Nandun ang pamilya ni Elena. Pagpasok ko, hinanap agad ng mata ko si Elena. Nandoon siya sa unahan. Nakaupo sa wheelchair, pero iba na ang aura niya. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran. Ang buhok niya ay maayos. Ang mukha ay maaliwalas. At sa tabi niya, nakatayo si Franco, ang biker na sumira sa buhay ko. Nakahawak si Franco sa likod ng wheelchair ni Elena. Parang isang bantay. Parang isang pader na hindi ko na kailanman matitibag. Tumingin sa akin si Elena. Walang galit. Walang poot. Awa. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kinakaawaan niya ako. Rico Miguel Alcantara. Tawag ng hukom. Tumayo ako. Nanginginig ang tuhod ko. Sa kasong frustrated parricide at insurance fraud, ang korteng ito ay napatunayan kang guilty beyond reasonable doubt. Bumagsak ang gavel. Tok, ang tunog na yun ay parang pagsara ng kabaong ko. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong. Tumingin ako kay Ivy sa kabilang witness stand. Nakayuko siya, umiiyak. Guilty rin siya bilang accomplice, pero mas mababa ang sentensya niya. Hindi niya ako matingnan. Hinawakan ako ng 2 pulis sa braso para ilabas. Elena, sigaw ko habang hinihila ako paalis. Elena, kausapin mo ako. Asawa mo ako. Hindi lumingon si Elena. Nakita ko na lang siyang hinawakan ng kamay ni Franco. Inalalayan siya nito palabas ng korte, palayo sa akin, palayo sa nakaraan namin. Isinakay ako sa van ng BJMP. Ang bintana ay may rehas. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko ang labas. Ang araw ay sumisikat. Ang mga tao ay naglalakad ng malaya, kumakain, tumatawa. Ang mundo ay patuloy na umiikot kahit wala ako. Nakarating kami sa bilibid. Ang amoy ng kulungan ay sumalubong sa akin. Amoy ng kawalan ng pag-asa. Isinara ng gwardya ang bakal na pinto ng selda ko. Klang! Napaupo ako sa matigas na sahig. Tumingin ako sa maliit na bintana sa itaas, kung saan sumisilip ang kapirasong langit. Dati, nasa akin ang lahat. Pera, magandang asawa, respeto. Ngayon, ang meron na lang ako ay ang 4 na sulok na ito at ang alaala ng sarili kong kasakiman. Sumigaw ako. Isang sigaw ng pagsisisi na walang makakarinig. Dito magtatapos ang kwento ni Rico Alcantara. Mag-isa, talo, at nabubulok. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, hindi hamog ang nalalanghap ko, kundi ang amoy ng bagong tabas na damo at ang matamis na halimuyak ng cake. Nasa garden kami ng clubhouse ng Iron Spirits. Dati, ang lugar na ito ay nakakatakot tingnan. Puno ng bakal, grasa, at maiingay na makina, pero ngayon, puno ito ng lobo na kulay asul at puti. May banderitas, may buffet table na puno ng pagkain. Smile, Mommy! Napatingin ako sa photographer. Ngumiti ako habang karga-karga ko si Baby Elian. Ang bigat niya na, malusog at masigla. Ang anak na muntik nang hindi masilayan ang liwanag ng araw. Tumingin ako sa paligid. Napapailing ako habang natatawa. Nakakatawang tingnan. Ang mga miyembro ng gang, si Jericho, si Bogart, at ang iba pa na mukhang kayang bumali ng buto, ay nag-aagawan ngayon kung sino ang magbubuhat sa bata. Ako na naman, pare. Ninong ako, di ba? Reklamo ni Bogart habang inaabot ang baby mula kay Jericho. Huwag mong magasgasan ang pisngi ng inaanak ko sa balbas mo.
Saway naman ni Jericho, sino ang mag-aakala? Ang mga anghel sa impyerno na nagligtas sa akin sa bangin, ngayon ay mga guardian angel na ng anak ko. Dahan-dahan kong pinaandar ang aking electric wheelchair papunta sa gilid ng garden, kung saan matatanaw ang papalubog na araw. Maganda ang takbo ng buhay, nabawi ko na ang kumpanya, nakakulong na si Rico at Ivy, at kahit hindi na ako makakalakad, pakiramdam ko ay mas matatag akong nakatayo ngayon kaysa noong may mga paa-pa ako. Lalim ng iniisip natin lumingon ako. Si Franco, nakaitim pa rin siya, syempre. Pero imbis na leather jacket na puno ng alikabok, naka-polo shirt siya na maayos. Bagay sa kanya. Mas lumabas ang amo ng mukha niya na tinatago ng kanyang pagiging astig. Lumapit siya at tumabi sa akin. Pareho kaming tumingin sa mga biker na nagkakagulo kay Baby Elian. Hindi ko akalain na magiging babysitter ang mga bata ko. Natatawang sabi ni Franco. Inabutan niya ako ng isang baso ng juice. Salamat, Franco. Sabi ko. Tinitigan ko siya. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, wala ang araw na to. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng lungkot dahil sa sarili niyang nakaraan, ngayon ay may kislap na ng pag-asa. Ikaw ang lumaban, Elena. Sagot niya ng mahina. Ako lang ang nag-abot ng lubid. Ikaw ang umakyat. May kinuha siya sa likod niya. Isang maliit na paper bag. Regalo ko nga pala kay Elian. Pasensya na. Hindi ako marunong pumili ng laruan. Kinuha ko to at binuksan. Napaluha ako at napatawa ng sabay. Isang napakaliit na leather vest. Kasya sa sanggol. At sa likod nito, may burda ng logo ng Iron Spirits at sa ilalim ay ang pangalang Elian. Para alam ng mundo na protektado siya, sabi ni Franco. Medyo nahihiya pa habang kinakamot ang batok niya. Walang pwedeng manakit sa kanya, kahit kailan. Hinawakan ko ang munting vest at inilapit sa dibdib ko. Ang ganda, Franco. Sobrang ganda. Inilagay ko ang kamay ko sa ibabaw ng kamay niya na nakapatong sa armrest ng wheelchair ko. Naramdaman ko ang pagkabigla niya, pero hindi siya bumitaw. Sa halip, dahan-dahan niyang inihilig ang palad niya para hawakan din ang kamay ko. Mainit, magaspang, pero ligtas. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang mga bituin ay nagsisimula ng kuminang. Wala nang hamog, wala nang bangin. Noon, ang sigaw ko ay puno ng takot na narinig lang ng hangin. Ngayon, ang tawa ng anak ko ang pumupuno sa paligid. At alam ko, sa tabi ng lalaking ito at ng pamilyang natagpuan ko sa gitna ng trahedya, hinding-hindi na kami mahuhulog muli. Tara na, yaya ni Franco. Hinihintay na tayo ng pamilya mo. Ngumiti ako at tumango. Tara, simulan na natin ang bagong buhay.